Pati na tayo. Yan, yan. Galing, galing, galing. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Sa mga kalapatids, may ibon na tayo. Yan. Naku po, naku po, naku po. Ano din yun, oh? Fresh from 900, 36 kilometers. So what's up mga kalapatids around the globe? Kumusta po lahat and welcome to my vlog, Sidelop TV. So for today's video, ito na yung pinaka-aabangan nyo. Ano ba yung nangyari sa last lap or final lap ng Team Sidel? Tara, pag-usapan natin. Let's go! So mga kalapatids, bago natin pag-usapan yung nangyari sa final lap ng Team Sidel, yung final lap nga is dalawang race point. Wilkenya, which is 935 kilometers yan sa ating loft. Hindi 936. Tapos yung Broken Hill, which is 1,116 kilometers. Yung distansya, hindi 1,188. Doon sa loft natin sa Toowoomba. So, nirelease nga yung Wilkenya, which is Friday. Ito yung date. Tapos, yun ang mga Broken Hill is Saturday at binasket yung mga warriors natin ng Tuesday. So, yun. So, yung mga kalapatids, plus ko dito yung nangyaring abangan. Ito yun. So, yung mga kalapatids, time check muna tayo. So, 5:22 ng hapon, katatapos na ng trabaho natin. So, ang kinarga na nga natin sa Broken Hill, which is yan yung 1,100 plus kilometers. Nirelease yan ngayong araw, kaninang maga. Tapos yung Wilkenya is bukas i-release Saturday ng morning. So, yun. Simula tayong mag-abang. Sana may mapauwi tayo. Or kung ano yung pagkalob sa atin mga kalapatids. Yun ang ipagpapasalamat natin. Ayan, good luck Team Sidel. So mga kalapatids, time check tayo. So 5:26 in the afternoon. So ito yung status ng panahon dito sa loop natin. Maulap. Pero tahimik naman yung hangin dito sa baba. So yung gantong oras nga mga kalapatids is tailwind. Pero pagpatak ng bago mag alas 6, mag-headwind naman siya. So suntok sa buwan talaga mga kalapatid kung makapagpauwi tayo ngayong araw na to. Pero kung ano nga ipagkaloob, siyang ipagpapasalamat natin. Pero kung ipagkaloob sa atin na makapagpauwi tayo ng Daybird, malaking achievement yun para sa akin as a newbie mga kalapatids. So good luck talaga Team Sidel. So final lap nga, dalawa to. Una nirelease yung 1,000 kilometers, 1,000 plus. Tapos bukas Saturday i-release naman yung 936 kilometers. So yan. So mahaba-habang abangan to mga kalapatids. Medyo umiitim pa yung ulap dito. So yung kinarga nga natin ngayong araw na to, yung nirelease ngayong araw na to is 8. So sana naman may makapagpauwi tayo mga kalapatids. Then, update ko na lang kayo ulit mamaya mga kalapatids. So yun mga kalapatids, time check ulit tayo. 5:46 na. Kaya nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. So yung race nga na to ngayon is napakaswerte na talaga na makapagpauwi ka ng Daybird. Or ibig sabihin is makapagpauwi ka ng same day. Kung ano yung pagkalob sa atin mga kalapatids, ganoon na lang. Yun ang ipagpapasalamat natin.
check muna natin mga kalapatids yung clock natin. Mamaya naka-off. Yan nga mga kalapatids, oh. 5:49. So yan mga kalapatids, ito yung update sa area ng loft natin. So yan yung loft natin, no? Grabe, ang itim ng ulap po. So time check tayo mga kalapatids. So 5:56. Lubog na yung araw mga kalapatids. So talagang suntok sa buwan mga kalapatids kung may uuwi ngayong gantong oras pa. Pero antay-antayin pa rin tayo kasi yan, may konting liwanag pa naman, no? So antay-antay pa rin tayo mga kalapatids. So yung mga kalapatids, time check tayo ulit. Yan, 6:05 na. Sa cellphone maliwanag pa ang kuha ko, ah. Pero madilim na dito mga kalapatids. Umaasa na may uuwi. Ay. Umaasa na may uuwi. Ay. So mga kalapatids, time check tayo. So 6:14 na. So hindi natin alam talaga. Talagang napakaswerte na talaga na makapagpauwi tayo ng ano, same day. Pero umasa pa rin tayo syempre. Yan o, 6:14 na mga kalapatids. Yan o. So mga kalapatids, may ilaw na tayo dito ngayon, eh, no? So time check tayo. Yan nga, 6:34 in the evening na mga kalapatids. So ipapabukas na natin to. So iwan lang natin tong clock natin dito. Yan yung clock natin. Yan. So iwan na natin yan. Pabubukasan natin to. So yun. Bye. Enjoy watching Settle Loft TV. So yun mga kalapatids, second day. So nandito na ulit tayo sa loft natin. Time check tayo. So 5:35 in the morning, October 7. So check tayo ng clock natin. Siyempre assuming wala naman darating sa gantong aga. Ayan. Okay, wala pa rin tayo pa-clock. 5:36 in the morning. So, hoping nga na bago mag alas 9 ng umaga, eh meron tayong mapaklak doon sa nirelease kahapon. Tapos ngayong umaga rin, ang release noong Wilkenya 936 kilometers race. So yun, good luck. Abangan na naman. So yun mga kalapatids, time check muna tayo. So 6:43 Saturday ngayon mga kalapatids, eh mayroon tayong trabaho. Dating gawin, iiwan na lang muna natin to. Pero pinrepair ko na yung harapan ng trapdoor natin. So yung second trap natin is naka-lock na siya. Bali hanggang dito na lang siya sa front avery. Tapos nilagyan ko na ng painuman doon. So yun, trabaho muna tayo mga kalapatids. So good luck na lang. So yun mga kalapatids, time check tayo. Yan, 10:12 in the morning. Grabe lakas ang hangin, no? Headwind nga ngayon mga kalapatids, na ang lakas niya is nasa 22 km/h. So grabe.
pahirapan talaga na makapagpauwi. So check tayo ng clock. Ngayon wala pa tayong pauwi sa Broken Hill mga kalapatids. So yun mga kalapatids, time check tayo. So 12:26 na nga, pagkatapos na ng trabaho natin. So check tayo ng clock. So ayan nga mga kalapatids, wala pa rin nga tayong paklak. 12:26 na. So hindi natin alam kung ano nangyari. So, pero antay pa rin tayo. Umaasa tayo na makapauwi tayo ng 1,115 kilometers. Yun, good luck. Pati na tayo. Yan. Galing. Pasok. Uy, yung breed pa natin ang unang dumating. Grabe. Yung unang breed natin mga kalapatids, si McDonald. Ang unang dumating natin. Grabe, may paklak na tayo mga kalapatids sa 1,000 kilometers. Ito mga kalapatids, so fresh from 1,000 kilometers. Ang hinahanap niya pagkain, hindi tubig. Yan kaya muna natin siya dyan. So mga kalapatids, habang kumakain yung pauwi natin, yun siya. Check natin yung clock. So thanks God, may paklak na tayo. So yan mga kalapatids, thank you po, may paklak na tayo. From 1,000 plus kilometers. So yan mga kalapatids, so mayroon na tayong paklak na isa. Time check ulit tayo. So 3:33 in the afternoon. So ngayong araw na ito nga is nirelease din yung 936 kilometers race. So hindi ko naasahan na may uuwi ngayong araw na to. Sigurado bukas na yung makakauwi dahil sa hindi maganda yung panahon. At saka napakalayo din, 936 kilometers din yun. So bukas na natin yun hintayin yung yung Wilkenya race. So mga kalapatids, time check ulit tayo. Alas 4 na ng hapon. So nandito pa nga yung paklak natin ng 1,000 kilometers. Nandiyan pa dilim. Nandiyan pa siya sa siya. Kumakain pa siya doon. Yun. Nandiyan pa siya. So hayaan muna natin siya dyan para makapagpahinga siya ng maayos. Kasi sigurado pagka nandun siya sa loob, i-change siya ng kanyang mga kasama doon. So iwan ulit natin yung clock ng ating dito. Yan. Pasan tayo ng paklak. So balikan na natin mamaya. So mga kalapatids, time check tayo. So 8:09, October 8. So ito na yung abangan para sa Wilkenya race, 935 kilometers na nirelease kahapon. So as for today, wala pang nakakapagpauwi o nakaklak ng gantong oras sa lahat ng mga members. So siyempre isa na rin tayo doon. So ayan isa pa rin nga napapaklak natin from 1,000 kilometers. So yun, abangan na. Good luck Team Sidel. Sana makapagpaklak din tayo sa Wilkenya race. Sa mga kalapatid, may ibon na tayo. Yan. Naku po. Ano yun fresh from 36 kilometers. Hindi ko na nakuhanan yung pagdating niya. Yun siya Marami, bagsak yung kabilang pakpak. Siya mga kalapatids check natin yung clock. So yan mga kalapatids, may paklak na tayo sa Wilkenya. 9:40 AM dumating. So nice. So yan mga kalapatids, time check ulit tayo. So 10:41 in the morning. So happy na tayo kasi nakapagpaklak na tayo sa dalawang race. Sa final lap. So yan, may klak na rin tayo sa Wilkenya. Silipin natin yung ating dalawang matitikas na warriors na lumaban sa final lap. So ito yung isa, yung kahapon. Recover na siya. Kita nyo naman yan recover na yan. So siya yung lumipad ng 1,116 kilometers. Broken Hill. So yan. Tapos ito yung bagong dating. Ito naman yung 935 kilometers.
Yan, siya naman yung 935. So yun, thank you very much sa inyong dalawa. Ayan, good job. So yun mga kalapatids, time check ulit tayo. 11:40. So, update tayo ng paklak. As usual, mga kalapatids, iisa pa lang din ang paklak natin sa Volcania. Iiwan ulit natin yung clock natin dyan. At least may paklak na tayo. Babalik tayo sa ating trabaho. So yun, update ko na lang kayo mamaya mga kalapatids. Good luck Team Sidel. Eh mga kalapatids, balikan natin yung love. Habang wala pa tayong ulit ginagawa. Tingnan natin kung may umuwi. Mukhang negative. Negative mga kalapatids. Wala pang umuwi. Bukod doon sa napauwi natin kanina. Check natin yung clock. So yun pa rin nga. Isa pa rin na umuwi galing Wilkenya. Tsaka Broken Hill. Pati na tayo. Yan. Galing. Pasok. Uy, yung breed pa natin ang unang dumating. Grabe. Yung unang breed natin mga kalapatids, si McDonald. Ang unang dumating natin. Grabe, may paklak na tayo mga kalapatids sa 1,000 kilometers. So mga kalapatids, habang kumakain yung pauwi natin, yun siya. Check natin yung clock. So things good, may paklak na tayo. So yan mga kalapatids, thank you po, may paklak na tayo. From 1,000 plus kilometers. Sa mga kalapatids, may ibon na tayo. Yan. Nakaupo. Ano din yun, fresh from 36 kilometers. Hindi ko na nakuhanan yung pagdating niya. Yun siya, Marami, bagsak yung kabilang pakpak. Siya mga kalapatids, Check natin yung clock. So yan mga kalapatids, naipaklak na tayo sa Volcania. 9:40 AM dumating. So nice. So yan mga kalapatids, ang masasabi ko lang dun sa naging experience ko sa final lap ng Team Sidel is sobrang saya. Nakaka-excite na may halong lungkot. So, alin ang unahin natin? Siguro yung lungkot muna. Bakit kaya? Kasi, una, yung makapagpauwi ka ng ganung kalayo, pero ang kapalit is walang sumunod. Hindi na nasundan nung araw na yon. So, yung naklak natin sa Broken Hill, sa 1,000 plus kilometers na isa, nung araw na yon hindi na nasundan. So yun ang nakakalungkot doon. Sabi, isipin mo agad kung ano ba nangyari. So sa 8 kinarga natin sa 1,000 plus kilometers, isa lang yung nakauwi. Tapos umasa tayo ng second day, nung third day. Kasi yung third day, ang abangan naman is yung pangalawang release, yung 935 kilometers. So, umaasa din ako nung araw na yon na mayroong pang susunod dun sa 1,000 kilometers race na nirelease. Pero wala talagang dumating. At nung nakapagpaklak tayo doon sa 935, hindi na rin nasundan. So, yun ang nakakalungkot mga kalapatids. So, tapos yung feeling naman ng sobrang saya nung dumating yung ibon galing sa race, talagang hindi mo ma-explain na yung saya talaga. Kasi syempre as a newbie, talagang yun lang naman ang panalangin ko pagkalooban lang ako na makapagpauwi, masaya na ako kahit late. Kasi bilang isang newbie, malaking paano ko ba sasabihin yung mga kalapatids? Ang hirap talaga explain
malaking experience na yon para sa akin. Or talagang masasabi kong hindi lahat ng sumabak sa karerang yon is nakapagpauwi. Merong matagal na nagkakarera, hindi sila nakapagpauwi nung araw na yon. So kaya dun hindi naman ang mahirap, di ko alam mga kalapatids. Kaya siguro natagalan ako para i-vlog tong final lap na to kasi nga hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako kung ano ba yung dapat kong maramdaman. Kasi sa totoo lang, may umuwi na late. So may sumunod na umuwi sa 1,000 plus kilometer after 1 week. Ito yung video, flash ko rito sa screen. So mga kalapatids, another bird na naman from Broken Hill, 1,116 kilometers. Kita nyo yung condition niya, oh. Grabe, nakakaawa. Pero hindi ko pa siya nahahawakan. Binigyan ko lang siya ng pagkain at saka inumin. Yan, oh. Kitang kita na hindi ko pa na-check din yung condition niya, yung niya, kung may tama ba siya o ano. Pero nagpapasalamat ako. Nakauwi pa rin siya, mga kalapatids. Yan siya, oh. So yun. Bali, ang napauwi natin sa 1,116 kilometers is 2. So yun mga kalapatids, hindi talaga biro yung magkarera ka ng more than 1,000 kilometers. So talagang suntok sa buwan na makapagpauwi, lalo na't newbie tayo. So napapasalamat na rin ako sa mga mentor ko na nagturo sa akin, gumabay sa akin, kay Professor Omi, kay Kuya Arjun aka Doc JJ. Ginabayan nila ako kung anong dapat kong gawin. So nagtulong-tulong kaming tatlo dahil yung race na yon talaga is yung panahon, alam namin na mahihirapan yung mga warriors natin. Kaya talagang kung anong ipagkaloob, yung lagi sinasabi ko kung ano ipagkaloob sa atin, yun ay pagpapasalamat. At mangarap lang na makapagpauwi, makapagpaklak, kahit late, masaya na ako bilang newbie. So yun mga kalapatids, ito lang naman yung clock bird natin ng 1,116 kilometers. So yan, pakita ko sa inyo ng malapitan, ayan, pakita nga, ayan siya, yan. So yung medium size lang siya mga kalapatids. Tapos pakita ko rin yung pakpak. Yan. So, ang bloodline ng ibon na to is old line dito sa Australia. So, una ko muna i-explain yung pinanggalingan. So, na-avail natin o pinhiram sa atin. Kung maalala nyo yung post ko na pamana. So, ito yun. So, pinahiram sa atin ni Uncle Rai yung breeders na to. So, yung mother nito is top 3 placer sa club. So, ito yung records. Yan. Ng Wilkenia. Dito sa distance natin is 935 kilometers. So, itong ibon na to, 11 months pa lang siya sarado. Noong kinarera natin to sa 1,116 kilometers. So, at his young age, so pinabilib nyo tayo mga kalapatids, umuwi siya. So nagpasalamat ako dun sa nagpahiram sa akin sa ng mga breeder na yon, kay Uncle Rai. Binalita ko sa kanya na yung anak ng kalapati niya is umuwi. Talagang sobrang saya ng matanda. So yun nga. So yun nga siya, So, cockbird nga mga kalapatids. So, ito yung nagbigay sa atin ng tagumpay
sa 1,116 kilometers. Hard race. So, hindi lahat nakapagpauwi. Sa combined race, nakasama ang QPF. Ito lang yung bilang na nakapagpauwi kasama yung club namin. So, yan. So, grabe. Talagang nasasabi kong sinuwerte pa rin talaga ang Team Seedel dahil nakapagpaklak tayo ng ganong kalayo. So, yan yun. Siya yun. Yan. So, ang lahi nga nito is McDonald line. Hindi ko alam bakit tinawag na McDonald. So, siguro kinuha to doon sa taong nag-breed. Kaya, yun ang tawag sa kanya. So, ang tawag niya Uncle Ray dito is McDonald line. So, yan o. Ayan mga kalapatids. Ito naman mga kalapatids, yung clockbird natin ng 935 kilometers. Hard race na naman. So, yan nga. So, yan. Yan. Ang bloodline ng kalapating to is Prime Special. So, gift bird to sa atin ni Sir Michael Frame. So, ito yung picture namin. Yan. So, dahil nga late na akong nung nagsisimula ako sa pagkakalapate, tinulungan ako ni Michael Frame, Uncle Ray, ni Kuya Arjun Sagana. Halos kinarera akong kalapate, karamihan galing sa kanila. So, sobra ako nagpapasalamat kasi na-enjoy ko yung isang buong taon o isang buong season dahil sa mga kalapating nila. So, yun nga. So, sa 10 kinarga natin sa 935, so isa ito sa naklak natin. Isa lang talaga ang naklak natin bago mag-cut off. So, ito siya. So, cockbird din. Blue checkered. Yan. So, zoom natin, pakita natin, malapitan. Yan. Tapos yung pakpak niya. So, yan mga kalapatids. Yan. So, tinatry kong kausapin si Sir Michael Frame if what is the real bloodline of this bird. So, talagang ayaw niyang i-reveal. Lagi niyang sinasabi is this is a Frame Special. So, it's okay. At nagpapasalamat naman ako kasi nabiyaan tayo ng gantong ibon. So, yun nga mga kalapatids. Ito yung dalawang ibon na nagbigay sa atin ng tagumpay sa karera ng Team Seedel sa final lap. 935 kilometers and 1,116 kilometers air distance. So, maraming salamat sa dalawang ito. Natupad ang pangarap ko na makapagpauwi ng ganong kalayong distansya. At higit sa lahat, kung hindi rin sa tulong ni Professor Ome sa kanyang sistema at sa gabay din ni Doc JJ, Kuya Arjun Sagana, kasama ko siya sa abangan. Ito yung litrato namin, post ko rito sa screen. So yan, kapasalamat din ako. At higit sa lahat ng mga kalapatis na patuloy na sumusuporta sa karera ng Team Seedel. So yun, ano ba yung standing or point score ng Team Seedel? So ito, maliit lang naman yung club namin, sa totoo lang. So, small club, pero yung race talaga namang pang-extreme. Siyempre, hindi mo akalain na as a newbie, aabot ako sa ganung kalayo. So yung mga kalapatids, sobra ako nagpapasalamat sa inyo talaga, sobra. Sa mga patuloy na pagsuporta ninyo sa karera ng Team Seedel, talaga namang doon ako lalong ginaganahan na ipagpatuloy itong pagbablog about sa kalapate. So, ano nga ba ang naging resulta ng final lap race? So, unahin natin yung 935 kilometers. Pakumpang ilan tayo? Ito yun. So, yan. At sa 1,116 kilometers, kumpang ilan tayo? Ito na naman. So, yan. So, yun.
At yung point score, ibig sabihin, mula sa umpisa ng race, yung 70 kilometers first lap hanggang until the final lap. So, meron kaming point score sa club at saka sa combined race at special race. So, unahin natin yung club race. So, ito yung point score natin. Pang ilan tayo? Ito. Pang third tayo. Mga kalapatid, so yun, talagang napakagandang achievement yan para sa Team Seedel. Tapos, ang point score naman sa combined race, ito, flash ko sa screen. So yan, second place tayo mga kalapatid. So yun, napakaganda na namang achievement din. Tapos sa special race, ito rin, flash ko sa screen. Yan, second place din tayo mga kalapatid. So yun, talagang sobrang na-enjoy ko yung buong season na to. So, ang karera nga ng Team Seedel is a team. So, yan. Team. So, thank you very much. So, deep inside mga kalapatids, nalungkot din ako. Nag-alala kung nasaan na ba yung mga hindi nakauwi. At kung itatanong nyo kung ilan na napauwi ko sa 1,116 kilometers, isa naklak at isang late at 6 na hindi pa nakakauwi. So, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero as per the report ng QPF or Queensland Federation, so ito yun. Yan. So, pagka-release nga ng mga kalapati is nahati agad sila sa dalawa dahil sa peregrine falcon. So, isa itong napakabagsik na falcon or predator. So kung gusto niyo makita itsura, ito yung itsura niya. So ito yung pinakamabilis na predator sa pamilya ng mga falcon, na kung di ako nagkakamali is bumibilis siya ng pabulusok na 350 or 380 km per hour. So grabe, ang bilis nun, pabulusok. So talagang napakaswerte na talaga or napakagaling na kalapati ang makakaiwas sa ganung klaseng predator. So yun namang 935 kilometers race mula race point hanggang dito sa loop natin, ang lakas ng hangin is nasa 25 to 34 km per hour headwind. So ganun mga kalapatids. So hindi lang headwind, meron pang pasalubong sa kaliwang pakpak. Kaya nung dumating yung ibon natin, ito yun. Papakita ko rito yung itsura niya. So yan. Bagsak yung kanang pakpak niya mga kalapatids. Hindi talagang nilabanan niya yung hangin nanggaling sa right side niya. So yun. Pero napapasalamat ako dahil nakauwi siya at nakapagpaklak tayo. So mga kalapatids, lagi nyo pong sasamahan yung journey kasi wala na munang karera. Tapos na yung karera ng Team Seedel. So supportahan nyo pa rin po ang Team Seedel at yung ating page. Ito po yun. At yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ito po yung YouTube channel natin. So yan. At yung pinangako ko po sa inyo mga kalapatids, yung sistema na ginagawa ko po sa aking mga warriors o sa ating mga warriors, sisimulan ko na po. So yun, kaya lagi nyo pong suportahan or follow nyo po yung page natin. And muli po napapasalamat kay Professor Omi Serviento at kay Doc JJ aka kay Kuya Aljon Sagana aka Doc JJ. So yan, maraming salamat po and kumusta po kayong lahat at ingat po kayong lahat palagi. Bye-bye!